Magandang hapon po. Meron tayong update as of 2 in the afternoon regarding kay Tropical Storm Nando with international name po na contributed ng Philippines na Ragasa. Ito pong si dating bagyong Mirasol po ay patuloy na lumalayo sa ating kalupaan at nandito na sa may southern portion of China, so wala na po siyang direktang epekto. Pero itong si Tropical Storm Nando patuloy po yung paglapit sa ating kalupaan. Huli itong namataan, higit 1,000 kilometers pa rin, silangan ng Central Luzon as of 1 in the afternoon at taglay pa rin po ang hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos po ito westward or pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, medyo malayo pa po no, yung sentro nitong Sinando. Subalit kung mapapansin nila, yung outer cloud bands nakaka-apekto na in some areas of Bicol Region and Samar Island. So mayroong mga kalat-kalat na ulan doon. Habang yung southwest monsoon or hanging habagat, kung mapapansin natin, hindi pa ganun kalakas. No? Subalit sa paglapit nitong si Bagyong Nando sa mga susunod na araw, ay mag-enhance or magpapaibayo po ito ng southwest monsoon na siya magdadala rin ng pag-ulan dun sa mga lugar na malayo dun sa path ng bagyo. So ito po yung ating latest official track regarding po kay Tropical Storm Nando. Within the next 24 hours or by tomorrow, possible po na lumakas pa ito bilang isang typhoon at base rin sa ating latest track, pagsapit po ng Lunes ay posibleng lumakas pa ito into a super typhoon. So yung typhoon intensity po natin, minimum of 120 kilometers per hour. So malakas na hangin na po yun. Habang yung super typhoon, minimum of 185 kilometers per hour from Monday up until Tuesday. Yan yung possible na maramdaman na hangin ng ating mga kababayan dito po sa may extreme northern Luzon. Kung pagbabasihan naman po natin yung lawak ng bagyo, no, ang diameter niya 800 kilometers po sa ngayon. So yung radius niya is around 400 kilometers from the center hanggang doon sa dulo po ng bagyo. So kung itong path ng bagyo ay i-consider din natin yung lawak niya, posibleng mahagip po ng malakas na hangin talaga itong malaking bahagi ng northern Luzon plus itong lalawigan po ng Aurora. Ito yung mga most likely mga lugar na